ano, grabe, nakyat na. Tapos, pupunta kami ngayon sa Nami Island, sa Yeah. Ayobi Ice Valley, and sa Rail Bike. Ano ka in tawa? Mamaya pa yun. Ay, tomorrow pa. So, guys, si Bebe. So guys, hintayin na namin yung bus namin here. merong ano pala. For only 10,261, nakapunta na kami sa Alpaca Cafe, Nami Island, Gangchon Rail Bike, and Ayobi Ice Valley. Originally, hindi talaga kasama sa inavail naming tour na to yung Alpaca Cafe, pero binigyan ulit kami ng free upgrade, kung saan nahawakan din namin at nakalaro at napakain yung mga alpacas. Iba siya from the alpaca world kung saan nagpa-perform, pero dito, same na same, pwede mo din silang makalaro. And then, meron din silang cafe dito at napakagandang view. Bibigyan din kayo ng voucher discount code para sa mga coffees nila. So, naka-discount ka na, naka-free ka pa ng tour. And then after the tour, dadalhin kayo sa isang restaurant, optional lang din naman, pero kakain kayo kasi dito sabay-sabay para mas ma-maximize nyo yung time nyo sa Nami Island. And ito nga din pala yung menu ng restaurant na to for reference. We were given 2 hours to explore the Nami Island. Included na rin nga pala sa binayaran sa tour itong boat na sasakyan nyo. Itong travel time dito is around 10 minutes lang. And then guys, tip lang naman, pag magna-Nami Island na kayo, pumunta na agad kayo sa dulo. Huwag na kayo muna mag-picture-picture sa harap kasi mas marami pang magagandang spot sa dulong part ng Nami Island. So dire-diretsuhin nyo lang, lakad-lakad lang kayo and then go. Ang daming magagandang spot, hindi pa crowded kasi nagkukumpulan muna yung mga tao sa harap. And then, ayan, enjoy nyo lang. If ayaw nyo nga din palang kumain doon sa restaurant na pinagdalhan sa inyo ng tour bus nyo, pwede rin kayong kumain dito sa Nami Island. May mga restaurant, cafe, and convenience store din dito. Next is the Ayobi Ice Valley. Huwag kayo masyado mag-expect dahil medyo maliit lang talaga tong tourist attraction na to, pero worth it na din siyang daanan. And then, next na pupuntahan namin is the Gangchon Rail Bike. Pagdating nyo dito guys, group kayo by 4 kasi 4 person yung kaya dun sa bike. And buti na lang, 4 kami, so hindi na kami napahalo sa ibang group. And if dalawa lang kayo and gusto nyo kayong dalawa lang, pwede naman mag-additional payment kayo ng bike for 2. To 30 minutes nyo rin ibabike ito and hindi siya mahirap kasi parang kusang gumagalaw din naman yung bike. May 4 tunnels kayong pagdadaanan na may iba't ibang team and then grabe guys, sobrang worth it ng view dito. Isa talaga to sa mga highlight na napuntahan namin. I-enjoy nyo lang and then grabe, if winter din kayo pupunta, magsuot talaga kayo ng maraming layers kasi sobrang lamig din talaga. Advice lang din na sa starting point ng rail bike is mag-restroom na kayo kasi sa end point ng rail bike is meron lang portalet and sobrang haba ng pila. And dahil na during weekend ito, mapapaihi ka din talaga. And if magutom man kayo, meron namang snack bar and meron din heating place kasi nga winter neto, sobrang lamig din talaga kaya may mga heater dun sa tent na yon. Ano experience mo? Okay lang. And then after, susunduin kayo ng train, ihahatid kayo kung saan nag-iintay yung mga bus nyo. Yung train na din to is free lang din, wala na kayong babayaran and almost 20 minutes din yung biyahe papunta dun sa mga bus ninyo. After the tour guys, nag-dinner lang kami sa Five Guys located at the Lotte Mart. Yung Lotte Mart nga pala guys, ito yung nire-recommend namin kung saan may murang bilihan ng pasalubong and mga grocery. Dito nga kami nagkamali kasi sana day 1 pa lang namili na kami ng grocery na kakainin namin sa mga iba't ibang araw para lulutuin na lang namin sa hotel. Yung rice nga din pala dito guys is sobrang mura lang. So ito nire-recommend namin dito kayo mamili.
And then we had our breakfast sa bakery malapit sa hotel namin. Sobrang sarap ng matcha and coffee. Also, the bread nila dito. Lasang-lasa mo talaga yung premium quality ng isang bread. And then after guys, nagpunta na kami sa Agsudong, 5 to 10 minutes walk lang siya doon sa kinainan naming breakfast cafe. And then dito makakakita kayo ng cafe, restaurant, and mga shops, and marami din naman activities na pwedeng gawin dito sa area na to. We found another hidden gem around the Seoul. Alam nyo ba guys, 10 minutes walk lang to from the Gyeongbokgung Palace. Also, meron ding scene dito from the Legend of the Blue Sea na dito shooting. And then guys, sobrang walang crowd dito. Free to enter, and if ayaw nyo mag-hanbok or gusto nyo mag-hanbok, free na free nyo i-explore tong palace na to. Ito nga pala yung part na madadaanan nyo from the Gyeongbokgung Palace going to Anyong Palace. And then dito makakakita kayo guys ng mga arts and craft na gawa ng mga iba't ibang artists. We also went sa Dongdaemun Design Plaza guys, and then wala naman masyadong special sa part na to, and appreciate lang namin yung architecture ng building, and then after is nag-shopping lang kami sa Mimi Line malapit sa building na to. On the other day guys, tinry namin na-explore yung Gyeongbokgung Palace and pinlan namin mag-hanbok nung araw na to. Unfortunately guys, hindi na namin talaga kaya yung lamig nung araw na to. Feeling namin pag nagsuot pa kami ng mga dress na ginagamit nila is sobrang giginawin na talaga kami. May mga ibang tourist naman na nakapag-hanbok pa din, and pinlan talaga namin dito na lang is ibang season na lang ng Korea kami magta-try mag-hanbok. And now we're going to Enseol Tower or Namsan Tower. There are 3 ways para makapunta sa taas: bus, trail walk, or via cable car. Punta ko Seoul Tower, guys. Dapat tawag mo sa mga subscriber mo, Mga kabad trip. Say hi to the vlog. Hindi masyado malamig. Beo, say hi to the vlog. Di ba sabi mo, matagal-tagal sa dito na kami. Ano tawag dito? Pinili nga pala naming way papunta sa Enseol Tower is via bus, and yung pinaka-cheapest bukod sa walking. And then guys, medyo mapapalabad kayo dito physically kasi from the bus drop-off, medyo aakyat kayo ng 15 minutes papunta dito sa tuktok kung saan merong view deck. Bukod sa magandang view na may enjoy nyo dito sa Namsan Tower, is meron din convenience stores, cafe, and mga shop na pwede nyong puntahan if mag-iikot-ikot lang kayo sa area. Pwede kayong umakyat sa pinakataas ng tower pero meron siyang additional entrance fee. Hindi ko lang sure kung magkano per person, pero in our case kasi meron kaming mas nakitang cute na spot na merong window, and pwede namin enjoy yung ramen namin na nabili sa 7-Eleven. Free nga pala guys kumain dito. Pwede kayong magdala ng own food nyo and enjoy nyo na yung view dito. Also, since this is our last day, enjoy na namin and medyo nagpagabi na din talaga kami dito. I hope you guys will enjoy our vlog and marami kayong natutunan. If meron pa kayong mga other question and tips na gustong malaman from us, feel free to comment down below. Thank you for watching!